Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Alas 9:29 sa aking orasan. Ngayon po ay Sabado, June 7. Salamat sa Lord sa pagkakataon na tayo ay nakapag-broadcast. Bagamat late ho. Ang mahalaga tayo na ituloy, mga kapatid. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang bisan pa ay pag-usapan ang katekismo. Alam po namin na ito yung mahalaga sa amin bilang Katoliko na maintindihan po namin ang kalooban nyo. Mahalaga ang doktrina sa panahon na ito. At salamat po sa pribilehiyo. Dalangin namin ang inyong blessing sa amin na mahal na Inang Maria for praying for us and with us. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na darayan kayo para kami gabayan, tulungan, and encourage po. Bigyan kami ng kaalaman, Banal na Espiritu sa gabing ito, at maluwalhati nawa ang pangalan ng Ama. Maraming salamat po. We just pray for understanding. Buksan niyo po ang aming kaisipan to really accept the truth about the scriptures, tradition, and to respect the teaching office ng magisterium. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga bishops at mga kaparian nationwide. Magandang gabi ho. Gusto ko lang batiin si Reverend Simon, ang kaka-ordain ho na bilang diakono. Si Bro Simon ay naging bahagi po ng San Juan Nepomuceno Parish Church dyan sa Subag, na kung saan po ay bahagi po kami, yung aking pamilya. Kanina ho naka-attend ako doon sa Sacred Heart Seminary. Pagkatapos po ng ating broadcast sa DYAF, ay dumiretso po tayo ron. Opo, pagkatapos ng Historia Sagrada. Hindi ko natapos yung buong event, pero at least almost kalahati na ho. Mahigit yung aking nasaksihan na event. Papasalamat tayo. Dalawa ho yung na-ordinahan kanina. Yun po ay transitional deacon. Ibig sabihin, sila yung mga seminarista, tapos na yung kanilang pag-aaral bilang pare. Hindi pa ho sila pare. Kasi dalawang sistema dadaanan pa nila eh. Dalawang klaseng ordination yung kanilang dadaanan. Yung unang ordination po ay ordination para magiging diakono. So after siguro ng 2 taon, depende po yan sa discretion ni Bishop, sa ikalawang pagkakataon ay sila po ay oordinahan bilang pare. So it will take time pa ho. Kaya panalangin natin ang dalawang mga seminarista na naordinahan kanina ni Bishop Patricio Buson dyan sa Sacred Heart Seminary. Magandang gabi sa aking may bahay kay Annalyn. Salamat ma for joining. Gusto ko rin batiin yung aking parish priest, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang gabi ho. Ganun din si Father Nobles at si Father Egay. Diyan po sa simbahan namin, dyan sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Bro Noe Dora, magandang gabi. God bless. Si Bro Dora ay nagsalita kanina, kung di ako nagkakamali, sa Binalbagan. At bukas, ayon kay GB, ay magsasama-sama po kami sa sa broadcast bukas sa DYRL. Dali lang ho, saksak ko lang tong cellphone ha. Bigla naglobat eh. Dali lang ho ayun. Natin to kasi baka bigla tayo mawala sa ere. Yun. Hindi ko na malayan. Lobat pala to. Yun. Yun. Alright. Bro Alan Janeta, magandang umaga, tanghali o gabi dyan sa lugar sa Hungary. God bless, kapatid.
Usapang OFWs tayo pag Sabado, kung matatandaan po ninyo mga kapatid. Gusto ko lang kung basahin dito ang balita patungkol sa OFWs bago tayo dumiretso sa ating usapang Katolisismo. Opo. Humingi po ng tulong si Senador-elect Erwin Tulfo sa National Bureau of Investigation o NBI para po doon sa mga OFWs at senior citizen na na-scam po sila na-scam ang kanilang mga naipong pera. Sa meeting ni Tulfo at NBI Director Jaime Santiago sa headquarters sa Pasay City, ay sinabi ng una na lumapit sa kanyang tanggapan ang mga OFW at senior citizens kung papaano hahabulin ang mga nanloko sa kanila. Ang sabi ni Tulfo, ang problema kasi ng mga OFWs natin, hindi nila alam papaano habulin ang suspect dahil limitado ang araw nila sa bakasyon dito sa ating bansa. At mga seniors ay mahina na rin para habulin o hanapin ang mga nag-istapa sa kanila. Pag-istapa kasi pera pinag-uusapan po dyan mga kapatid. Opo. Kaya po hinikayat naman ni Santiago ang mga OFW senior citizens na biktima ng mga scam na agad lumapit sa kanilang tanggapan. Magandang gabi, Brad Apang Cortez. Salamat sa pag-join. Sinabi pa ni NBI na bukas yung kanilang opisina para sa mga OFW senior citizens na naloko ng mga sindikato at itinakbo yung kanilang ipon. Dagdag pa ng hepe ng NBI, magtutulungan po kami ng office ni Senator Erwin para matugunan ang mga problemang ito ng OFWs at seniors. Kaya nga isang panukalang batas naman ang ihain ni Tulfo, ni Erwin, pagpasok po sa Senado sa Hunyo na magpaparusa po ng habang buhay ng pagkabilanggo sa sinumang mag-istapa sa ipo ng mga OFW as senior citizen. Now, sa isang banda, maganda ho ito kung iyan po ay lulusot at magiging batas. Alam mo, kawawa yung mga OFWs natin kung ikaw ay may kamag-anak, mahal sa buhay, na-scam sila. Marami kasing manlolokong Pilipino alam ko yung mga ganyang hindi na tumatalab ang konsyensya. Karamihan dyan mga Katoliko. Mga Katoliko na hindi na nagsisimba. Mga Katoliko sa pangalan lang. Kasi wala hong gagawa ng ng ganyang katinding magi-scam ka ng senior citizen at OFWs kung ikaw ay malapit sa Diyos. Yung may takot ba sa Diyos? Kaya kung ang mga gumagawa nito ay mga Katoliko, okay? Kasi kung Katoliko na matino ito, hindi gagawa niyan. May takot sa Diyos, laging nasa confession sa pare at least once a month, may ginagawa sa parokya. Walang Katolikong gagawa niyan, mangi-istapa. At kung meron man ang gumagawa niyan ay yung mga malayo na sa Diyos, no? Parang sa pangalan na lang ganito, Kristiyano, pero nakakalungkot po yan mga kapatid, ha? Kaya itong usapan sa OFWs ay mabigat po ito. Isa po ito sa mga pasanin ni Brad Calix, maging noon pa man, nung tayo ay pastor pa, ay binibigyan pansin natin ang issue ng mga OFWs kasi naniniwala tayo na ang mga OFWs po ang pwedeng gawing mga missionaries doon sa iba't ibang bansa. Ang kailangan lang nilang gawin bilang Katoliko sanayin sila, kung hindi man ang pare yung mga layman na katulad ni Brad Calix, anong gagawin doon sa ibang bansa? Kasi whether we like it or not, mga missionaries tayo lahat The mere fact na tayo ay nabinyagan sa Katoliko at tayo po ay dumaan sa proseso ng kumpil. Diba? Binyag muna, tapos kumpil, tapos yung Eucharistia.
pinalalakas yung espiritu mo eh. Yung Espiritu Santong nasa iyo. Kaya ho tayo ay missionary. Ang problema lang natin, alam ba natin na missionary tayo? Ngayon kung hindi alam, edi paano niya gagawin ang isang bagay na hindi niya alam? Kaya nga ho nandito si Brad Calix para ituro po sa inyo, dahan-dahan tayo, nagjo-journey ho tayo, na meron pala tayong responsibilidad. Tandaan po ninyo, hindi po mahalaga po ang trabaho. Kung kayo po ay nagtatrabaho, kung kayo po ay anumang klaseng trabaho yan, basta legal, maganda po yan. Pero tandaan natin na habang nagtatrabaho ka para sa pamilya, tandaan mo missionary ka. Ako, anong klaseng missionary si Brad Calix? I am a digital lay missionary. Bakit digital? Nasa social media ako eh. Naandito ako sa Facebook. Nasa radyo ako. Ano yung aking apostolate? Ito, pagbabahagi ng salita ng Diyos gamit ang social media. 4 na taon ko na ho itong ginagawa eh. Pero yung pagbo-broadcast ko sa radyo, noon pa yon nung ako'y pastor pa. Oho, matagal ko nang ginagawa yon. Yung ministry ang tawag namin dyan eh. Oho, yung ministry na yan, eh matagal ko na yung ako'y napasok sa radyo, 1996 pa eh. Oo, matagal na ho. Nagbago lang yung content nung sinasabi ni Brad Calix. Dati, puro Bible eh. Di ba? Ngayon po hindi na ho turo ng Baptist yung dala natin eh. Ang sinishare na ho natin, turo na ho ng Simbahang Katoliko. Yun po yung malaking kaibahan, yung content nung sinasabi ko ngayon. Oho. At mas palagay ko sa biyaya ho ng Diyos, marami na ho nakakarinig nitong sinasabi ni Brad Calix. So, nakakarating na ho ito sa iba't ibang bansa rin. Katulad ng mga kasama natin dito, si Alan Janeta, sa Hungary pa ho yan eh. OFWs natin yan doon, na Katoliko, na may takot sa Diyos, nagsusumikap pa mabuhay na may kabanalan. So, naikukwento ni Bro Alan Janeta itong ating broadcast. Oho. Mga kapatid, panalangin natin, no? Itong issue ng OFWs ay hindi ho nawawala ng problema. At tayo ho rito at least once a week, every Saturday, naglalaan tayo ng panahon para sa mga OFWs. Kaya nga ho, ini-encourage ko kayo, kung kayo po ay mga OFWs, padala kayo ng liham nyo. Kung hindi kayo ubra sa live na i-interviewin ko kayo, okay, pwedeng ipadala sa messenger yung liham ninyo. Ano laman ng liham nyo? Ikukwento nyo paano kayo naging OFWs. Ano ang factors, ano ang nagtulak sa'yo to become one? Tapos ano yung mga dinaanan mong proseso? Ano ba yung na-encounter mong problema o pwedeng mga positive na ano? Tapos nasang bansa ka? Anong ginagawa mo dyan? Tapos pwede mong isabihin din, nagsisimba ka ba dyan? Okay? Kung mayroon kang ganong karanasan. Okay lang po sa akin yon. Ako na ho bahala mag-edit kung sa tingin ko yung sinulat mo ay hindi naman dapat mapakinggan. Hindi ko nasasabihin yon. Lalo na yung mga masyadong pribado. Oho. Ako na bahala mag-edit nun. Pero kung nakikita ko na lahat ng sinulat mo ay dapat mapakinggan ito, gawin natin lahat ng makakaya natin para masabi natin yan. Of course, bago ko naman yan i-air, sabihin ko sa iyo kung ano yung inedit ko dyan, halimbawa, para at least alam mo lang din. Para pagka sinabi ko, kasi baka si kadalasan yung mga writer, alam nyo yung laman na sinulat nyo, tama. Kung talaga sumusulat ka, alam mo yung content nun. Hanggat maari nga ilang words ba yung sinulat mo? Di ba? Ilan bang statements yan? Bilib ako sa mga babae, detalyado Oo. Maski saan mo daanin yung mga babae, detalyado po yun Kaya
I encourage you na sumulat po kayo kung gusto po ninyo na paraan. Pangalawa po, pwede po na ma-interview ko kayo ng live, no? Yun naman po yan, pwede naman po yan. Mas maganda kung live kasi nakikita kayo, pangalawa naririnig kayo, and probably pwede kayo magtanong doon sa comment section natin. Okay? You can do that mga kapatid next week. Every Saturday po yung usapang OFWs natin. At ipagdasal ho natin kasi marami tayong mga Katolikong OFWs eh. Magandang gabi Erwin Estrella, bro. God bless ha. Sa buong pamilya, sa iyong parish priest, kay Isay Muñoz, magandang gabi rin. Sa aking kapatid na si Maria Julia Cisnero, dyan sa bahagi ng Pangasinan. Tol, magandang gabi ha. Kay Ate Lydia, ganun din kilabog sa inyo lahat dyan. Kay Bobby Taruk, magandang gabi bro. Sabi ni Bobby ay good evening po Brad Calix at sa mga ka-faith. Salamat. Ngayon, diretso na ho tayo. Let's have a quick review na pag-usapan po natin na yung ating topic kasi ay nandito pa rin tayo sa ang sinisiriso natin yung 1997 Catechism for Filipino Catholics. Pag sinabing catechism, yung aral, yung turo. Mga kapatid, ang layunin ni Brad Calix ay dahan-dahan po nating aralin yung mga bagay-bagay. Opo. Nagsusumikap tayong malaman, aralin. At mahalaga, siyempre paniwalaan mo yung turo na simbahan. Kasi kung di mo tatanggapin yan at paniniwalaan, wala kami kukwento later on. Dapat kumbinsido ka mismo bilang Katoliko na yung turo na simbahan tama. Kasi kung nagdadalawang isip ka dyan, may hirapan ka magturo sa iba. Yung ituturo mo, ikaw nagdadalawang isip, yung tuturuan mo, nagdadalawang isip din yon. Kasi hindi tayo firm sa isang banda. Now, pinag-usapan natin where we find God's revelation. Saan natin pwedeng makita o matagpuan ang kapahayagan ng Diyos sa atin? Una, ang sabi natin sa Scripture and Tradition. Mapapansin mo Brad, na yung Scripture at yung Tradition, inseparable yan. Hindi pwedeng tumayo yung Biblia sa kanyang sarili nang walang tradition. The same thing ang tradition, hindi pwedeng tumayo sa kanyang sarili without the Scriptures. Yung tradition na binag-uusapan natin, ito yung life and history. Life and history. Nasabi natin, merong 3 stages kung paano nabuo yung gospel. Una, the life and teaching of Jesus. Pangalawa, yung oral tradition, yung sinasabi. Pangatlo, the written gospel. So, merong 3 stages yan ha. Opo, Brad Apang Cortez, salamat ha. The life and teaching of Jesus, ang buhay at ang pagtuturo ni Jesus. Merong literal na Jesus na isinilang ni Virgin Mary. Merong literal na Jesus. Hindi ho yun phantom, hindi ho yun katang-isip ng mga artist, hindi ho. Totoong isinilang si Jesus at nagpatunay ng mga bagay-bagay. Pangalawa, lahat ng buhay at turo ni Jesus, yan po ay inadapt ng mga apostol at yan po ay itinuro rin nila sa iba. From Jesus, kita mo yung si Jesus, papunta sa mga apostles, at sa pangatlo sa ilalim niyan, yung mga church fathers, at sa ilalim po niyan tayo. Opo. Now, ang tradition, pwede mong tignan sa 2 bagay. Una, pwede mong tignan na ito ay proseso. Proseso, bakit proseso? Yun nga, the life and teaching of Jesus. Tapos may oral tradition. Tapos na isulat na yung gospel. Hindi lang proseso, kundi yung content. Ano ba yung content ng tradition? Babalik ka pa rin dun sa life and teaching of Jesus. Opo. Junior Coronel, magandang gabi kapatid.
Pag sinabi nating tradition, mga kapatid, tatlo ho pinag-uusapan yan. Pag sinabing tradisyon, sa context ng Katoliko, una pinag-uusapan dyan yung buhay, the life. Pangalawa, worship, yung pagsamba. Pangatlo, yung teaching of the church. Kaya pagka-Katoliko ka, dapat medyo alerto ka sa turo. Pag sinabing tradition, Seferino Balmes, magandang gabi, Brad. Pag sinabing tradition, it talks about the life. Pangalawa, the worship, yung pagsamba. Pangatlo, yung turo ng simbahan. Again, pag sinabing tradition, it talks about the life, worship, and teaching of the church. Ngayon, sa ilalim po ng scripture and tradition, meron po tayong tatlong nakita dyan kagabi. Una, biblical inspiration. Pag sinabing biblical inspiration, naniniwala tayo bilang Katoliko na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Totoo na ang tao yung gumawa ng Biblia, pero sa kanilang paggawa ng salita ng Diyos, ay sila po ay ginabayan ng banal na Espiritu. Sa madaling salita, yung lahat ng isinulat nila ay patnubay ng banal na Espiritu. Hindi ho sila nagkamali sa kanilang isinulat. Okay? Lahat ng pinapasabi ng Panginoon Diyos ay ipinadaan sa isip, at mula sa isip ay bumaba yun sa kanyang kamay at isinulat niya mula yung ibinigay ng Banal na Espiritu sa kanilang kaisipan ng mga salita na dapat isulat. They were guided by the Holy Spirit. Pangalawa, hindi lang biblical inspiration, kundi tinatawag nating the canon of Scripture. Pag sinabing canon, yung standard, yung listahan. Sino po ang nagdetermine ng mga aklat na isasama doon sa canon? Ang Simbahang Katolika. Who compiled the scriptures? The Catholic Church. Ano ambag ng Protestante? Wala. Kaya nga ho, kung babasahin natin yung kasaysayan, marami tayong pwedeng madampot. Yun ho yung problema doon sa mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelical, sapagkat hindi sila masyadong nagbibigay ng panahon sa kasaysayan. Kasi nga po, Bible alone lang sila. Now, hindi ko sinasabing mali ang Bible alone. Ang sinasabi ko, kulang. Kulang. Siyempre kung kulang yan, ma-appreciate mo ba yung beauty niyan? Kulang. Di ba hindi? Para bang nagluluto ka tapos kulang yung lasa niyan eh. Anong gagawin mo? Lagyan mo para yung ingredient dyan na kulang, idadagdag mo. Darling May Peñaflor, si Bongga, kapatid, magandang gabi. Salamat sa pag-join, kapatid. Kay Jermeline Honasan Balahadja, maraming salamat. Pangatlo, yung inerrant saving truth. Again, sa ilalim ng scripture and tradition, meron tayong pinag-usapan na biblical inspiration. Pangalawa, the canon of scripture. Pangatlo, inerrant saving faith. Pag sinabi nating inerrant, without error. Walang mali. Kasi pag sinabi mo ang Biblia may mali, tanungin mo lang yung anti-Catholics na nagsasabing may mali ang Biblia natin. Saan ang mali sa Biblia? Halimbawa ito Biblia. Sabihin mo, saan dito ang mali? Anong pahina? Anong partikular na aklat sa Biblia yung sinasabi mong mali? Ang mali, mga kapatid, interpretation. Doon ho tayo pupunta mamaya. Okay na tayo? Ngayon, mga kapatid, may talata sa Biblia na gusto kong pagsaluhan natin ng konti. Itong 2 Timothy chapter 3, 16-17. Sa Tagalog, basahin ko. Alas 9:54 na ho, hanggang alas 11 ho tayo rito. Hindi ho, biro lang. Talatang 16, ito ho sabi.
Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sabi rito, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Sino sumulat nito? Si Pablo. Sino sinulatan niya? Personal letter ho ito ni Pablo kay Timoteo. Sino si Timoteo? Kamanggagawa niya ho yan pastor din ho. Sa konteksto natin, pare. Si Pablo ay pare din itong si Timoteo at si Tito. Ano yung sinasabi ni Pablo sa talatang 16 na lahat ng kasulatan? Sa panahon ba ni Pablo, buo na yung Biblia? Hindi pa ho. Ano yung kasulatan na binabanggit niya? Old Testament Scripture. Hindi ho ang Biblia. Sabi diyan, lahat ng Old Testament Scripture ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan. Saan mapapamagagamit? Sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, sa pagsasaway. Pangatlo, sa pagtutuwid. Ikaapat, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Magandang gabi, Kuya AJ Abila. Salamat sa pag-join, kapatid. Merong 4 na factors, mga kapatid, pagdating sa pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Una, yung tinatawag nating human author's intention. Pangalawa, yung text. Pangatlo, yung readers o yung tagapakinig. Ikaapat, yung common horizon. Isa-isahin natin. Etong 4 factors na ito, mga kapatid, yung human author's intention, ibig sabihin yan, ano ba yung layunin ng author? Ba't niya isinulat? Balikan mo yung 2 Timothy. Again, sino sumulat? Si Pablo. Sino ba si Pablo? Pare. Sino sinulatan? Yung kanyang kapwa pare na si Timoteo. Ano ba ang tema dito sa 2 Timoteo? Kasi isinulat yan ni Pablo, malapit na siyang mamatay. Yung 2 Timothy. Baga ito ay passing the torch sa kanyang kamanggagawa. Ito ay mga personal na habili ng isang mentor sa mentee. Yun ho yan. Kaya pag nagbabasa kayo, importanteng makita nyo yung intensyon ng sumulat. Pangalawa, dyan pala sa ilalim ng human author's intention, anong klaseng literatura ba yan? Kasi pag nagbabasa ka, halimbawa Genesis, ano ba ang Genesis? Kapatid, kwento kasi yan narrative yan Ganon din ang Gospels. Ang Gospels po ay narrative, isa po yung kwento. Pero iba-iba yung kanilang emphasis patungkol kay Jesus. Si Mateo, ang kanyang tema pagdating sa Panginoon ay isang hari. Kay Marcos, pinakilala niya si Jesus bilang servant. Si Lucas, pinakilala niya si Jesus bilang Son of Man. Pagdating naman kay John, ipinakilala niya si Jesus bilang isang Son of God. So, magkakaiba yung kanilang presentasyon, mga kapatid. Pero meron silang unity. Unity, mga kapatid. Pangalawa, yung teksto. Pagka nagbabasa ka, kapatid, importanteng naiintindihan mo yung binabasa mo. Kaya mapanganib doon sa mga hindi nag-aral na basta magbabasa ng Biblia. Dapat naintindihan mo yung pangungusap. Naintindihan mo yan by figure of speech. Importante ho yun. Pangatlo, sino ba sinulatan? Halimbawa dun sa dito nga sa binabanggit nating 2 Timothy, sino ba si Timoteo? Saan ba siya na destino bilang pare? Ilang taon na ba siya? Ano ba yung pinagdadaanan niya bilang isang pare? Kaya
liban sa Biblia, may mga pwede ka pang dapat basahin. Opo. Para magkaroon tayo ng background, yung kultura, kinukonsider mo yan eh. Ang Biblia, kapatid, hindi isinulat para sa mga taga-Pilipinas. Kaya pag binasa mo ang Biblia at ang utak mo Pilipinas, mali ka na kagad doon. Kasi hindi yan sinulat para sa atin eh. Nakikibasa lang ho tayo sa Biblia. Ibig sabihin nakikibasa ka, hindi yan isinulat para sa mga Filipino. Ibang kultura. Mababasa mo, masyasya ka, di ba? Bakit yung mga babae hindi masyadong tinatrato ng patas? Kasi nga, ibang kultura na isulat yung Biblia. Sa mga Hebreyo na tao, sa mga Hudyo, mga kapatid, isinulat ang salita ng Diyos. Kaya nga, doon sa ating mga bishops, mga kaparian, napakahabang panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Mantakin mo ang pare, ang seminarians halos parang 12 taon nag-aaral. Merong 4 hanggang 5 taon na AB Philosophy. Pagkatapos niyan, pagbalik niya uli sa seminaryo, AB Theology naman. Pagkatapos niyan, meron pang karagdagang formation. Hindi ho natatapos sa pastor po, 4-5 taon lang sa seminaryo, tapos na Di ba? Kaya, pagdating mo sa pag-aaral, saludo tayo sa mga pare natin. Okay? Kasi hindi ho basta-basta yung pag-aaral ng pare Parang ikinukumpara ko yan sa mga doktor at sa mga abogado. Yan ho yung ka-level ng pare. Opo. Kaya ho tayo bilang dating pastor ay nagsusumikap tayo na aralin ho natin ng mabuti, ng dahan-dahan ang salita ho ng Panginoon Diyos. Mahirap magkamali sa ituturo. Opo. At yung etong common horizon na ito, mga kapatid, ang ibig ko sabihin nito, lahat ng ating pagkaunawa dapat hindi ko kontra doon sa teaching ministry ng simbahan. Ano po yun? Yung magisterium. Nautandaan nyo, ako bilang isang digital lay missionary. Okay? Bakit digital? Nasa social media ko Digital po yan Bakit lay? Hindi na ako pastor Ako po ay layman sa konteksto ng Katoliko Lay person ako, layman ako Okay? Si Brad Calix, ako po ay digital lay missionary. Yun. Dapat lahat ng sinasabi ni Brad Calix nung mga CFD natin. Okay? At yung mga nangangaral dito sa social media ay hindi ho lalabas doon sa interpretasyon ng simbahan. Yung magisterium, tapos na yung interpretation. At hindi ho po pwede si Brad Calix iimbento pa ng opinyon. Mali po yun. Kung ano yung paliwanag ng Vatican sa talata na yan, ng magisterium, ng teaching office na simbahang Katoliko, yun po ituturo namin. Hindi ko pwedeng banggain ang turo ng simbahang Katolika. Kasi tapos na interpretasyon Mapapansin nyo kay Brad Calix, ang ginagawa ko lang pagka sa ating pang-umaga, sa ating gospel reflections, yung personal ko na reflections, di ba? Bilang isang layman na dating pastor. Inaral ko naman ng Biblia na matagal na panahon Ang pagkakaiba nga lang, yung interpretasyon sa ngayon. Hindi ko pwedeng ibigay sa mga Katoliko ang interpretasyon ng isang Baptist na pastor. Hindi ho ganon. Kaya ang ginagawa ko lang tinitignan ko yung mga general principles sa ating gospels, at yun po yung
isinasali natin sa ating buhay. Paano to gagawin sa ating buhay? I'll just get the general principles ng salita ng Diyos. Pagka alam ko yung sinasabi ng partikular na talata ay merong sariling pagtuturo ang simbahan, binibigyan natin ng emphasis yun. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sariling opinyon at turo sa labas ng magisterium. Okay mga kapatid, yun po ibig sabihin ng common horizon. Now, tatandaan natin yung salitang lama sa interpretasyon. Kasi ang simbahan natin, ayon sa tradisyon, 4 yung paraan ng pag-i-interpret natin ng salita ng Diyos eh. O, lama. O, ano yung letter L? Literal. Pangalawa yung A, allegorical. Pangatlo, moral. Ika-4, anagogic. O, ulit. Ano yung lama nga uli? Literal, allegorical, letter M, moral, ika-4, anagogic. Now, ano yung literal? Simplihan lang natin. Pagka may binasa ka na teksto sa Biblia, pag sinabing literal sense, tinuturo nito ano nangyari. Kaya pag may binabasa kang bahagi ng Biblia, susuriin mo yung binabasa mo. Hindi po pwedeng binasa mo lang. Maraming Katoliko kasi marunong magbasa eh. Pero ang tanong, nakita mo ba ano nangyari sa binasa mo? Pangalawa, pag sinabing allegorical, what is to be believed? Ano ba yung dapat mong paniwalaan? O ano yung doktrina na nakikita mo? Again, pag sinabing literal, it teaches what happened. Tinuturo nito sa literal sense, ano yung nangyari. Past tense, tapos na, kwento na, history na. Ano ang nangyari? Hindi sinasabi ng literal sense, ano ang mangyayari o ano yung kasalukuyang nangyayari. Kundi, pag sinabing literal sense sa interpretasyon ng Biblia, pinag-uusapan dyan, ano ang nangyari? Oh, ngayon, mapapansin mo, ako ay kasalukuyang nagtuturo sa inyo. Kasalukuyan. Pag natapos na ako, history na yon. Ba natapos ako na alas 10:20? Pwede mo ba sabihin si Brad Calix ay nagtuturo? Mali. Si Brad Calix ay nagturo kanina. Okay? Hindi ho ngayon, pangkasalukuyan. Ako ay kasalukuyang nagtuturo. Kasalukuyang nagsishare. Yan. Pero pag sinabing literal sense, it teaches what happened. Ano ang nangyari? Divine Kobo, magandang gabi. Diyan sa Cagayan, diyan sa Calayan Island. Pangalawa yung allegorical, what is to be believe. Ano yung dapat mong paniwalaan? Importante yan. Pangatlo, pag sinabing moral, what is to be done? Ano yung gagawin ko bilang Katoliko sa napakinggan ko, sa nabasa ko? Ika-4, pag sinabing anagogic, okay, what we must strain. Ano yung dapat nating bagasan? Ano yung goal natin? Yung sinabing anagogic. Kaya pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, especially sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, natitignan mo, yung binabasa mo ba, literal yun? Yung binabasa mo ba, medyo allegorical yun? Yung binabasa mo ba, ano yung nakita mong moral teaching? Yung nabasa mo ba, anagogic? Again, ano yung literal? It teaches what happened. Itinuturo nito kung ano ang nangyari. Past tense na, history na, kasaysayan na. Pangalawa, allegorical. Ngayon, ako'y dating pastor pa. Hindi ho kami nag-i-interpret ng scripture ng allegorical. Ako po ay sinanay sa interpretation na expository. Pag sinabing expository,
hinahalukay po namin ang talata. Ano yung hinahalukay? Ano yung history niyan? Ano yung intention ng author? Ano ba yung tema? Sino ang sinulatan? Ano ang kultura? Ano yung understanding ng tao noong unang panahon? Matagal hong proseso yun eh. Hindi ho katulad ng ibang mga sekta na sulpot sa Pilipinas, pag binasa yung talata, ia-apply kagad sa panahon natin. Mali po yun. Mga hindi nakakaintindi na salita yung ganon. Binasa ang talata, in-apply sa Pilipinas. Mali po. Hindi ho taga Pilipinas ang sinulatan ng Biblia eh. Iba ang kultura. Iba ang lingwahe. Kaya nga may customs and manners and customs eh. Diba? Opo. Kaya itong 4 na senses na ito mga kapatid, in reading or interpreting the scriptures, bantayan nyo. Literal sense, it teaches what happened. Allegorical, what is to be believed. Ano yung dapat mong paniwalaan? May nakita ka bang doktrina? Pangatlo, yung moral, what is to be done. Ano yung gagawin ko bilang Katoliko sa nabasa ko at narinig ko kay Father na homily? And then yung anagogic, what we must strain. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at idediretso na lang ho natin yan sa Lunes uli. Kasi yung ating topic pagka Sunday po, mapapansin nyo yung ating Sunday, parang bihira na ho ko mag-reflection ngayon, di ba? Napapansin nyo? Bakit po? Magandang gabi, Pastor Ener Palasol Gamolo. Ay mga kaibigan po natin yan. Dahil simula po ng ibigay sa akin yung opportunity sa DYAF, yan po ay Veritas. Yan po yung radio station ng Katoliko dito sa Bacolod, yung Veritas, no? Ang DYAF. Nagbabalita ho ako dyan alas 7 hanggang alas 7:45 ng umaga. Alam nyo po ba ako ay gumigising ng alas 4 ng madaling araw para gumawa ng balita? Alas 4 ng madaling araw, gumagawa ho ako ng balita at dapat alas 6 wala na ako sa bahay. Maaga po ako umaalis dito sa bahay. Gigising ako ng alas 4 ng madaling araw, alas 6 wala na ako dito, magmomotor na ako papunta ron sa radio station. Dapat by 6:30 nandun ako. Para inihahanda ko na sarili ko kasi pag nagsimula na yung pagbo-broadcast ng alas 7, dire-diretso na ako. Opo. Kaya ho, pagbalik ko sa bahay, pagod ho ko eh. Asikasuhin ko pa si Mrs. Tapos natutulog ho ko. Ganun ho yung routine ng buhay ko eh. 1:00 ng hapon hanggang alas 4. Matutulog, depende kung wala akong lakad. Okay? Kasi nga maaga yung gising ko lagi. Opo, kaya sabi ko, paano kaya to? Kaya mapapansin mo, sa gabi na lang ako nagbo-broadcast eh. Oho. Monday to Saturday ho yung aking broadcast sa radyo ng pagbabalita. Monday to Saturday. Kaninang umaga, nagbalita pa ho tayo. Opo. Tapos pag Sunday naman ho, bukas, meron din ho kong isang radyo na pinagsasalitaan kasama si Bro JB Akma. Alas 6 naman ho, medyo maaga. Hendrix Amukad, magandang gabi, kapatid. Ganon din kay Rex Del Rosario, Alim Puangon. Magandang gabi, Rex. God bless sa buong pamilya. Nasa DYRL naman ho kami. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Bukas mga kapatid, i-try kong mai-live. Oho. Kasi si Brother Noe Dora, kasama namin bukas ayon kay JB Akma. So wala kaming topic, kundi magkukwentuhan lang po kami. So antabayanan yung bukas yan, alas 6 ng umaga, Lord willing ho, magigising kami pare-pares ng maaga ni JB para ho makapag-broadcast kami. Oho. So yun ho yung nangyayari ha mga kapatid. Kaya ho, humihingi po ako ng pasensya sa inyo dahil hindi po ako nakakapag-reflection na sa ngayon. Aayusin lang ho natin yung ating mga
mga yung schedule ba. Kasi yung misis ko, mga kapatid, pagdasal nyo si misis si Annalyn, opo. Kasi by June 16, 17, 18, mako-confine ho siya sa ospital. So, hindi ako makapagbabalita niyan sa radyo. Kasi sa bangko si mama Sa ospital, 3 araw mako-confine yan kasi ikikimo siya sa pangalawang pagkakataon. Pagdasal nyo si Mrs. si Annalyn kasi yun po yung hamon sa kanyang pangkalusugan sa ngayon Salamat sa inyong dasal ha. Pero kailangan ho namin ng dire-diretso po ng tulong sa dasal. Opo. Ipagdasal lang po natin. Opo mga kapatid. Sige, ganoon lang muna. Babalik po tayo bukas sa DYRL. Iaano ko na lang, ila-live ko, Lord willing, hindi ko makalimutan. Tapos sa gabi, try natin makapag-broadcast sa gabi ha. Oo. Ganun lang ho yung ating mga pagbabago sa ngayon kasi ganun po talaga. Magandang gabi uli Alan Yaneta, Rex Del Rosario Alimpuangon, Henrik Samukan, salamat. Kay Pastor Enel Palasol Gamolo, kay Divine, maraming salamat. Kobo dyan sa Calayan Island sa Cagayan. Kay Kuya AJ Abila, kay Germaline Hunasan Balahadyo dyan sa Santa, alam ko sa sa Laguna part Tapos si Darling May Peñaflor, si Bonga o si Bonga. Oo. Magandang gabi kapatid ha. Kay Seperino Balmes, salamat. From Calayan din siya. Salamat. Pakikamusta kay Reverend Father Romel, ang ating Dominican priest. Paki-shoutout ha. Shoutout sa iyo, Padre. Salamat po. Salamat sa lahat ng mga miyembro dyan sa St. Bartholomew Catholic Church. Po, God bless sa inyo. Kay Brad Apang Cortez, kay Junior Coronel, salamat. Kay Bobby Taruk. Bobby, tuloy mo lang Brad yung yung pagpo-post mo. Huwag kang tumigil kasi kailangan natin yung mga post natin doon sa ating GC ha. Yung aking kapatid na si Maria Julia Cisnero, Tol, magandang gabi. Salamat sa pag-alalay mo kay Mama ha. Ganon din kay Isay Muñoz, maraming salamat. At kay Mrs. kay Annalyn Ledesma Calixtro. Alright. Ayop, may natututunan kayo mga kapatid sa ating series ha. Pagdasal nyo si Brad Calix sa ating mga preparations, napakahirap mag-prepare ng ituturo. Madali magsalita kasi sanay ako magsalita. Pero kinakatakutan ko sa lahat yung laman ng sinasabi ko. Kasi mahirap bawiin yan. Lalo na pag mali yung naituro. Medyo nakakatakot ho yan. Kaya pagdasal po natin ha. Ang aking challenge sa mga Katoliko, manatili kayong Katoliko. Hindi nyo na kinakailangan pang lumabas ng simbahan. At nandito si Brad Calix para samahan kayo ha. Mahalaga lang may desire kang matuto sa salita ng Diyos. Pag nalaman mo ang doktrina, paniwalaan mo. Kasi walang kwenta yung desire mong matuto kung hindi mo paniniwalaan yan. Pag pinaniwalaan mo yan, yakapin mo yung turo na simbahan. Pag niyakap mo yan, ishare mo yan. Habang sinishare mo yan, isinasabuhay natin yung salita ng Diyos. Kasi wala nang gaganda ho dyan sa sa application. Huwag kayong makipagdebate na doon sa mga anti-Catholics. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, you're just wasting your time. Ang pokosa natin yung mga Katoliko na matagal nang hindi nagsisimba. Puntahan nyo, bisitahin nyo. Huwag nyong antayin yung pari gagawa niyan. Walang panahon si Padre gawin yan. Napaka-busy ng pari natin. Tayo ng mga layman magkusa, bisitahin nyo. Kapitbahay nyo ba yan? Puntahan nyo. Encourage yung bumalik sa simbahan. Magkaroon kayo ng Bible sharing kung maaari. Makakatulong po yan. At sabihin nyo sa kanila, makinig sila kay Brad Calix para pare-pares tayo makinabang na salita ng Diyos. Okay ho ba?
Sige tayo manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Salamat po sa opportunity na kami natuto ng inyong salita. Medyo mahaba-habang proseso ang pag-aaral. Hindi ganun kadali yakapin ang turo ng simbahang Katolika. Pero magsisimula ito sa aming disiplina na mapakinggan ang aral. Pangalawa, ito ay mayakap, paniwalaan. Pangatlo, yayakapin ito. Ika-4, ibabahagi ito. Ika-6, Ika-5, ito ay isa sa buhay. Yung cycle po na yon ay napaka-importante sa aming mga Katoliko. Pinagdadasal din ho namin ang mga Katoliko naming kaibigan, kakilala, kapitbahay na matagal na hong hindi nakapagsisimba. Tulungan nyo kami na sa aming konting effort na sila ay bisitahin, ipagdasal. Sana ho makatulong yon para sila ay manumbalik yung sigla nila sa simbahan. Yung mga pinagdadaanan namin dito sa kasama namin sa broadcast tonight, marahil sa finances, sa relationship, sa negosyo, panalangin ho namin na gabayan nyo ang bawat isa. We just pray for good health, lalo na wisdom, discerning sa mga bagay-bagay. Lord, pinagdadasal ko na gabayan nyo ang mga kasama ko na nagbo-broadcast din ho sa social media. Na maging maingat kami sa mga itinuturo namin. Aralin muna namin. Kami dapat kumbinsido do sa aral bago namin maituro na maayos yon. Kaya ho, pinagdadasal namin din ang aming Santo Papa, si Pope Leo XIV. Bigyan niyo po siya ng wisdom at good health. Samahan niyo siya. Alam ko napakalawak ng kanyang ministeryo. Yung kanyang pinagpapastoran na bilyong populasyon ng Katoliko worldwide. Hindi ganun kadali yun. Ang Vatican mismo na pinangangasiwaan ng aming Santo Papa ay malaking hamon din. Kami nagdadasal ho sa dalawang seminarista na na-ordain kanina sa Sacred Heart dito sa Bacolod, ay pagpapalain niyo po sila. Panalangin namin ang inyong gabay at gamitin niyo ho ang pagbo-broadcast ng inyong anak na makapag-challenge po ako ng mga Katoliko na maging seryoso na Katoliko. Kasi yun naman ang inaantay ng mga anti-Catholics na makita sa amin na yung kaseryosohan namin sa Panginoong Hesus, pangalawa sa turo ng simbahan. Na anumang aral na aming natatanggap, dapat may epekto ito sa aming sarili, sa aming pamilya, hanap buhay. Importante ho yun. Tulungan nyo kami, Mama Mary, sa gabing ito. Ipanalangin nyo ho kami. Kailangan po namin yung inyong tulong na kami matulungan nyo sa aming mga pangangailangan espiritual. Pinagdadasal ko si kapatid na Bro Noe sa kanyang speaking engagement sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at bukas makasama namin siya sa DYRL para ho magkwentuhan tungkol sa mga ginagawa ng Lord sa kanyang buhay at ministeryo. Lord, pagpalain niyo yung mga OFWs namin, katulad ni Alan Janeta na nasa Hungary, si kapatid na Rosa Tadeo na sa kanyang pinagdadaanan sa ngayon, tulungan niyo po sila. Mahirap maging OFWs. Maraming adjustment sa kultura, pagkain, lingwahe, sa pananampalataya. Probably, I would just pray na sana mabalansin nila yung pananampalataya at trabaho at yung pamilya. Maraming salamat po sa gabing ito. Binibigay namin sa inyo ang mataas na papuri. Tanggapin ho ninyo. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, if you would like to help Brad Calix sa ministry sa anumang paraan, just let me know. If you would like to extend your help para sa aking may bahay, sa kanyang mga pangangailangan sa gamot, kayo na hong bahala mga kapatid. Pinagkakatiwala lang namin sa Lord yung sitwasyon ng aking pamilya at ang Lord na hong bahalang magpuno ng inyong mga pangailangan.
Ang anumang tulong ho ninyo mga kapatid ay ito po ay voluntary in nature ha. Wala po tayong pamimilit na ginagawa sa inyo. Ito po ay personal na hamon lang ho sa inyo ni Brad Calix sapagkat yung ginagawa natin dito ay full-time. Wala po tayong trabaho na iba. Tayo po ay nakafocus dito sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos at sana nga ho ito ay nakatutulong po sa inyo. Bahala na ho ang Lord ang magpuno ng pangangailangan nyo mga kapatid at ako ho ay ang pwede ko lang gawin at ang aking pamilya ay kayo po ay ilapit sa Panginoon Diyos. At maging faithful po si Brad Calix sa ganitong paraan ng pag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon. Alright? Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video. Kita-kits po tayo bukas, Lord willing, alas 6 ng umaga sa DYRL. Magkita-kita po tayo at samahan tayo ng Panginoon Diyos sa gabing ito. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.